DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon. Mainit na hapon. Di ba parang mas malamig-lamig ngayon kaysa kahapon, Lakay? Parang same Same. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpus. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong katapusan. Yay! Swelde! Katapusan ng Abril. At 30 ng Abril. At sa ating mga headlines, Mayo 1. Wow! Labor Day bukas na kumalungkot sa uring manggagawa. Walang announcement ng wage increase. Sasabayan ng kilos protesta ng mga manggagawa, issue kontra balikatan at taas sweldo ipagsisigawan sa kalsada. Samantala, libreng sakay sa mga manggagawa alok ng MRT3 bukas. Number coding naman sa National Capital Region, suspendido. LTFRB dinagsana naman ng mga drivers at operators ng jeepneys para sa deadline ng PUV consolidation. Resupply mission ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc, binangga at binomba ng tubig ng China Coast Guard. Na naman? Patulong tayo dun sa ano ha? Wala na ba yung mga malis na ata, umalis na ba? Bira naman. Nakatiming na naman. Dapat nagpadala ng supply nung andyan pa sila ha? Samantala, Luzon Grid muli isinailalim sa yellow alert dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Metro Manila LGUs todo handa na sa mas maagang work schedule simula Mayo 2. Mga opisyal naman ng pharma company na Belcans ginisa sa Senado sa reklamong prescription for sale. Mga reklamo kontra palit-ulo scheme sa isang ospital sa Metro Manila nadagdagan pa. Meron palang ganun? Palit-ulo, Lakay. Ano ba yun? Para makalabas yung pasyente, yung kamag-anak niya, ayan, may iwan dun sa ospital. Parang hostage. Bicolano engineer na nakaimbento ng thermal insulating powder. Abay panlaban daw sa matinding init ng panahon. Ano ba yan? Paano itsura niyan? Ha? May nakita ko jacket Ayan, jacket na may electric fan sa loob. Valenzuela LGU nag-alok ng free-only shower sa kanilang mga residente ngayong tag-init. Sana gaya ng ibang mayor si Mayor Wesa Gatchalian. Meron siyang bus na pwede maligo doon. Wow. May sabon na rin tsaka shampoo. Bring your own sabon at tsaka shampoo. Ayan. Tubig lang ang dala. Tubig lang ang dala. Ha? Samantala sa detalye natin mga balita, sasabayan ng kilos sa protesta ng militanteng kilosang Mayo 1. Ang pagdiriwang ng Labor Day bukas sa May 1. Ayon kay Jerome Adonis, Secretary General ng KMU, magtitipon ang kanilang mga miyembro na alas 6:30 na umaga pa lang sa harap ng University of Santo Tomas sa Espanya bago tumulak sa United States Embassy sa Rojas Boulevard sa Manila. Kala ko sa Menjola. Sa isang press con, sinabi ng KMU na kanilang ipapanawagan ang matagal na issue ng dagdag sahod, gayon din ang pagtuto nila sa isinasagawang balikatan exercises. Matatanda yung sinusulong ng grupo ng KMU ang 100 minimum wage increase sa mga manggagawa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
Good news dahil suspendido ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme bukas Mayo 1 araw ng paggawa. Dahil dito papayagang makabiyahe ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 5 at 6. Pinaalalahanan naman ang mga motorista na mag-ingat at planuhing maigi ang kanilang mga biyahe. Samantala, may libreng sakay naman ang MRT Line 3. MRT 3 sa mga manggagawa bukas sa Labor Day. Ipatutupad ang libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 na umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kailangan magpakita ng company ID o government-issued ID sa MRT3 personnel sa may estasyon para makalibre sa sakay. Ang libreng sakay ay pagkilala sa malaking kontribusyon ng mga manggagawa sa pagsusulong ng mga unlad at bagong Pilipinas. Samantala, dinagsa ng mga tsuper at operators ng jeepney ang tanggapan ng LTFRB ngayong araw. Ito ay kasabay ng deadline ng DOTR LTFRB para sa consolidation process para sa PUV Transport Modernization Program. Dahil dito, naglatag ng special lane ng LTFRB NCR para lamang sa mga magsusumite ng application para dito. Sa ngayon ay nasa mahigit 100 operators ang humabol para sa consolidation sa tanggapan ng LTFRB NCR sa Regalado Avenue, Quezon City. Una nang sinabi ng ahensya na bubuksan ngayong araw ang mga tanggapan ng LTFRB hanggang alas 8 ng gabi para ma-accommodate ang mga nagnanais na humabol pa. Kumpiyansa naman si LTFRB Chairman Chofilo Guadis III na makakamit nila ang 80% na bilang ng mga jeepney operators at drivers na sang-ayon na sa PUV Modernization Program. Samantala, ipakikilo na lamang sa mga magbabakal ng isang jeepney operator sa Caloocan ang kanyang mga jeep na hindi papasa sa PUV Modernization Program ng gobyerno. Ayon sa nasabing operator, kaysa mahuli at ma-impound ang kanyang mga jeep, ay nagdesisyon na lamang silang ipakikilo na lamang ito upang magamit at pambili na lamang ng pyesa ng iba pang mga jeepneys. Samantala, ilan naman, ayan no. Ano ba yung kondisyon ng jeepney? Lakay dilapidated na ba? Siguro, di na kayang ipa-repair yan. Ayan, yung mga paog-paog na ba yan? Yung hindi na pantay, banking na. Pagka sumabit ka dyan, matetetano ka. Oo. Samantala, ilan sa mga miyembro ng grupong Piston ang hindi sumama sa ikalawang araw ng tigil pasada dahil kailangan umano nilang kumita. Ayon sa jeepney operator na si Fernando Datu na miyembro ng Piston, ayon si Kuya, galit ikinokonsidera na niyang magpa-consolidate upang matulungan ang mga kasamahang driver. Magpapa-consolidate na siya at may pagpatuloy ang kanilang kabuhayan. Sa iba pang balita, tinirang muli ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Ayon sa Philippine Coast Guard, binomba ng tubig ng China ang kanilang barko na BRP Bagakay. Bukod sa water cannon, binangga pa ang barko ng Pilipinas kung saan nasira ang panel at bridge railing dahil sa naturang insidente. Napagalamang umaalalay ang barko ng PCG sa humanitarian mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources gamit ang barko nila ang BRP Bangkao. Nangyari naman ang panibagong harassment ng China kasunod na ikinasang balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Tapos na ba, Edniel, ang balikatan na exercises? Sana nagpa-escort tayo ng mga barko ng Amerika. Hindi sinamantala yun. Oo, para malaman natin lahat kung anong gagawin. Diba? Dapat tinambak na doon ng maraming supply. Oo. Nagdala doon ng mga simento, bakal. Ayan. Correct. Yero. Ayan. Agree. Mga welding materials. Oo, kaya filling materials. Samantala, tatlong Chinese research vessels naman ang nakitang umaaligid. Nako, research kunyari. Sa bahagi ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Kasabay ng pag-arangkada ng balikatan exercises.
Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad. Bukod pa ito sa nakitang Chinese vessel na nagbaba ng unidentified equipment. Kasama mo na ito sa 124 Chinese vessels na dumagsa sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea kasabay ng war games ng Pilipinas at Amerika. Siguro yung equipment na inihulog ng mga Chinese dyan, pan-testing mistaya dun sa oil exploration. Ayan. Actually, sabi na ating bubit sa oil industry, yung mga involved sa Malampaya, dyan sa Palawan, yan pala ang matagal ng inaambisyon tinitignan na ma-explore na mga Chinese, kaya inaangkin po yung West Philippine Sea. Nababahala ang Philippine Navy dahil mistula umanong nagsasagawa ng pag-aaral ang Chinese ship na Shen Ku batay sa hindi pangkaraniwang galaw nito. Kaugnay nito ay pinimbestigan na ng Navy ang naturang illegal na aksyon ng nasabing barko ng China na hindi rin umano tumutugon sa radio challenges. Unang nakita ang research vessel noong April 25 bago ito lumipat sa karagatan malapit sa Rapu-Rapu Island at sa hilagang silangan ng Northern Samar. Nako, yan sa Samar, Governor Ben Ebardone, ha? Abay, hindi na makontento, pinapaligiran tayo ng mga Chinese. Hindi na makontento sa West Philippine Sea. Abay, dumako pa dun sa Northern Samar. Abay, Pacific Ocean na yan. Oo nga, kabilang banda na yan eh. Kabilang bangir na yan. Kaugnay ng balitang yan, nakita ang nagbaba ng hindi patukoy na equipment ng Chinese research vessel na nakapasok sa Philippine Sea. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, nakunan sa kanilang monitoring ang pagbaba at muling pag-angat ng Chinese ship na Shen Ku sa unidentified equipment. Nababahala ang Philippine Navy dahil mistula umanong nagsasagawa ng pag-aaral ang Shen Ku batay na rin sa hindi pangkaraniwang galaw nito. Unang nakita ang nasabing research vessel noong April 25 bago lumipat sa karagatang malapit sa Rapu-Rapu Island sa hilagang silangang bahagi ng Northern Samar. Talagang inaasar tayo ng China, ano? Napapaligiran namin kayo. Alang. Samantala, babalikan natin ang pang detalye ng ating mga balita. Naku mga misis, good news! Sa kabila po ng mainit na panahon at bumababang level ng tubig sa Angat at Lamesa Dam, abay sabi ng MWSS, hindi raw po mabawasan ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila pero hihina ang pressure sa ating mga gripo mga misis. Samantala, Bicolano engineer ba? Galing ni Manoy. Nakaimbento ng thermal insulating powder panlaban sa matinding init ng panahon. Talo ba nito, Mista, yung gamit mong Johnson baby powder? Okay nga, tatanungin ko, Lakay, parang ano ba yan? Fisan ba yan? Talcum powder ba yan? Mga ganyan. Anong klaseng powder ito, ha? Samantala, mga reklamo kontra palit ulo scheme sa isang ospital sa Valenzuela. Abay nadagdagan pa. Abay Secretary Ted Herbosa ng DOH. Abay dapat maimbestigahan nito, ha? At para sa mga walang goli, ayan. Kung gusto nyo ay makalibre ng paligo, ayan, punta kayo sa Valenzuela. Dahil ang Valenzuela ay nag-alok ng free only shower. Sa kanilang mga residente lang ngayong tag-init. At ito po ay bahas mga kaibigan na may paliguan sa loob. Shower, Misteya. Ay, for girls, for boys, Yes. magkaiba bang mga bus, Lakay? O paano kaya yung sistema Siyempre, dyan? isa-isa hiwalay siguro. Yan, pero para makatipid, pwede ring sabay na lang. Sabay na lang si Mr. at saka si Mrs. Ayun. At saka ang galing yung kanilang Dorothy, ha? Ayan. Bakit? Dipindot, ayan, parang toilet sa Japan. Turo. Ayan, dipindot ang kanilang bidet. Okay Ang galing mo, Mayor Wes Gatchalian, ha?
Sana gayahin din ng ibang LGUs yan. Ilan kaya yung ganyan nila ilakay? Oo nga, di natin Ilang natanong units? kanina nung ma-interview natin kung magkano kaya yun. Imported daw eh. Imported. Ayan. Baka galing Japan kasi yung technology kamo Oo parang nga, hawig sa Japan. kasi yung Dorothy niya, dipindot eh. Oo. Ayan. Ang detalye po na balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang RH Break Time. oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guide. Doktora Isa Suntay, Hermana Sarangaya, Rosie Sarangaya. Kumusta ka na? Oras. Bilis na oras. 4:29. And just like the guy whose feet are too big for his, Ba't ka natawa ha? nothing Sa seems pangarap ka na lang ba? though Ba, ang pangarap mo ay pangarap ko rin, Miss Thea, ha? Ay. At ang pangarap ko ay pangarap nyo rin, mga kuyang. into the sun At ang pangarap ko at pangarap nyo ay pangarap nating lahat. like the way he Pero hindi mo pangarap yan nagkatotoo dahil umulan ng basa. Saan? Umulan ng basa, medyo may kalakasan sa Davao City kanina umaga. Ayan. Buti pa sila lakay. Sabi ni Manang Teacher Bing Adalin at saka si Babet at Rona Naidas ng Davao. Abay, mula alas 5:30 hanggang alas 7 ng umaga ay medyo malakas ang ulan doon. 2 hours? Yes, tapos nasundan pa ng bandang alas 9. Oh. No, sarap! So, sumingaw lahat ng init ng Yes, lupa. buti pa sila. Lord! Dito din. Ikalat mo dito sa Metro Manila at sa Cagayan Valley at Central Luzon at iba Zambales. Ay, nako, yan ang kailangan natin. Ulan. Kakanta na ba ako, lakay? Ano kakantay mo? Sige. Para buhos na ulan. Para ulan na talaga. Tingnan natin kung effective. Pwede ba hiramin ko muna yung pusa mong itim? Bakit? Ilublob ko muna sa drum. Yan nga uulan daw kapag nabasa Diba sa ang mga pusang probinsya itim. pagka daw binabasa yung ay binabasa yung pusa kasi pagka daw nabasa abay uulan at kung itim yung pusang binasa mo uulan na mas malakas. Eh, sabi nga niya, pag nagpa-car wash ka daw, muulan. Parang hindi ata effective ngayon. Anyway, mahabigan na samantala nasa ating eto na, deadline nga pala ngayon. Wala nang extension ang PUB modernization o consolidation na program. Nasa ating linya si Mara Valbuena, ang chairman ng Manibela. Mr. Mara Valbuena, sir, magandang hapon sa inyo, Mar. Magandang hapon din po, Sir Deo and Ma'am Teya. Bea. Teya. T as Opo. in tango. Ayan. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ayan, kaya ba, Mar, talagang hindi humabol sa deadline kasi iba humabol sa deadline, nagpa-consolidate na. Pero ang Manibela ba at Piston, kayo magka-alyado dyan, hindi ba kayo magpapa-consolidate talaga? Opo, Sir Deo, Ma'am Bea, kasi nakita natin na yung hindi naman solusyon yung consolidation sa PUB modernization program. Ayan. Kasama ba kayo dun sa nagpetisyon sa Supreme Court na humihili ng petisyon ng TRO? Iba pang hindi po, Sir Deo. Sa mga susunod na araw kami naman po. Okay, so for the meantime, bukas, Mayo 1 na, 2. Paano ang gagawin niyo kung kayo ay ituturing ng kolorum pagdating ng May 1, May 2? Kayo ba ay papasada pa rin o hindi na, Mar? Alam nyo, yung mga kolorum po dyan na sinasabi nila, protektado nga po, Sir Deo eh. Hindi nga po nila mahuli. Baka yun ang gusto nilang gawin sa amin para mas mainam. Pero ganun pa man, Sir Deo, ay bibiyahe pa rin po kami at igigiit namin yung ating karapatan na makapaghanap buhay. Paano kung huliin kayo at Tikitan. kumpiskahin, i-impound yung mga sasakyan? Anong gagawin ninyo? Lalaban ba kayo? Lalaban po kami at hindi namin ito ibibigay, Sir Deo, at kami ay nag-uusap at baka itong mga susunod na araw o linggo ay magkakasaulit kami ng mas malaki pang transport strike. Ngayon po ay ano po yung mga areas na meron pong mga miyembro ng Manibela at ilan po kayo na hindi talaga magpapakonsolidate? Marami pa po. Siguro po nasa 100,000 pa po kami.
Ma'am Thea, na hindi po sa nationwide po yan, na hindi po nag-consolidate, at bukod po doon ay marami pa ang nagwi-withdraw sa consolidation ng mga nauna pong nag-consolidate. Ano po masasabi nyo na baka makuha yung 80% po na magpa-consolidate ng mga jeepney drivers and operators ngayong araw? Alam niyo po, tayo ay hindi naniniwala dyan sa mga datos. Kaya po malayo doon sa inire-report nila sa Pangulo, Ma'am Thea. Ayan, ngayong hindi na i-extend ang deadline, Mara. So ano ang gagawin nyo? Magsasagawa ng protesta? Tuloy ba yan? Sir Deo, tama lang po na wag nang extend yung consolidation dahil ayaw nga po natin ito. Ang i-extend po nila yung ating mga prangkisa at mga provisional authority. Ayan, okay. Paano? Hindi naman po, linawin ko lang po, Sir Deo, hindi naman po yung consolidation ang tututulan ninyo. Ang magiging prangkisa namin para makabiyahe, kundi yung mismong prangkisa nito para makabiyahe po kami. Hindi na kayo bibigyan ng LTFRB ng franchise pagka ngayong sumapit na ang deadline. Ang sabi naman po nila, wala munang hulihan at magpadadalan tayo ng show cause order at magpaliwanagin kung bakit hindi tayo sumasang-ayon sa consolidation. Ayan, pero alam mo, Mar, ayan, may mga mambabatas na pumapabor sa inyo, si Senator Grace po. At maging ang business sector, ayan, tutol din sila dito sa PUV consolidation. At sabi nga nila ay at yung importasyon ng mga modern jeepney, ang gusto ng mga businessmen, ayan, katulad ng ECOP, ay dapat ay locally made. Yung ibebentang jeep para sa modernization program. Yun nga po ang mahirap, Sir Deo, Ma'am Thea, na nangyayari sa ngayon. Nag-i-import sila na mukhang jeep ang itsura daw. Hindi po ba nakakahiya tayo pagka gano'n na nasa gobyerno? Sampal ito sa taong bayan, sa mga mahuhusay at magagaling nating mga local manufacturer na marami naman dito ang magagaling gumawa. Nag-i-import pa tayo. Ito nga anong klase po itong programa na ito? Pinapatay ang industriya. Ayan, si Mr. Francisco nga, naglabas na ng mga prototype. Ayan, wala pang 1 million o kung may 1 million man, maayos. Bakit ayaw tangkilikin ito ng gobyerno? Yun nga po ang malaking katanungan dito, Deo, Ma'am Thea, na bakit kailangan mag-import? Marami dito, kung pinopondohan lang natin itong mga to, ang mga local manufacturer natin at yung sariling atin ang i-promote natin, baka po mas marami pa tayong mabigyan ng hanap buhay at doon lalo pang yumabong yung ating turismo dahil isa po yan sa pinapasyalan dito ng mga turista. Correct, ayan. Tatak na ng Pilipinas yan. Oo, jeepney. Opo, yan po talaga ang hinahanap nilang masasakyan. Kung makikita natin, sumasabit pa yung mga foreigner dyan. At pagbaba mo po ng airport, yan po ang pinapakita natin sa mga dayuhan na gusto nga pumasyal dito sa atin tapos tatanggalin po natin. Ayan, tama ka. Kung tayo nga pumunta ng Thailand, gusto natin sumakay ng tuk-tuk. Ayan. Kahit ang mahal-mahal. Diba? Anyway, Mar, maraming salamat at sana nga ay mapahinggan din ang iyong hinaing at sana nga ay maikorek ka, maitama ng gobyerno itong programang ito. Maraming loopholes yan na hindi maganda. Opo, maraming salamat po. Maraming salamat, Mara Balbuena, chairman ng Manibela. Pero ang bottom line, Miss Thea, ano lakay? Yung mga local manufacturers kasi katulad ng Francisco Motors, wala silang komisyon. Kaya pala affordable. Kaya mahal yung made in China. Kasi
5 plus 1 kamo dati. Ayan, buy one buy 5 take 1 yata. Ayan. Pero mahal pa rin na kung Oo. buy 5 take 1 lakay. May commission pa. Ayan. Oo. Di nga may umaabot kaya mahal, kaya mahal. Umabot ng 2 hanggang 3 milyon dahil may komisyon. Samantala sa mga report, aksyon laban sa mga posibleng paglabag ng China sa balikatan at sa paglalayag sa East Philippine Sea. Ipinaubayan na sa National Task Force West Philippine Sea ay naman sa Armed Forces. Aris number 52, Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Istea, ipaubayan na nga ng sindatahang lakas sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang magiging aksyon laban sa mga posibleng paglabag ng China sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ito ay sa gitna ng literal na kaliwatan ng presensya ng mga barko nito na unang nagparamdam sa balikatan exercises sa kanluran ng Palawan at ngayon nasa silangan naman ng Catanduanes at Samar Island. Ayon kay Balikatan Executive Agent Colonel Mike Lohito, kinokolekta na ng AFP ang mga ulat ng paglapit ng Chinese Navy vessels sa multilateral maritime exercise na natapos kahapon. Nilabag kasi umano ng 2 People's Liberation Army Navy ships ang inilabas ng Philippine Coast Guard na NOTAM o Notice to Mariners para iwasan ng lugar na pinagdausan ng drills na may kasamang live fire exercise. Sa kabilang dako naman ng bansa, sinabi ni Commodore Roy Vincent Trinidad, nagpagsalita ng Philippine Navy's WPS na nagpapadala ng barko ang PCG at Naval Forces Southern Luzon para silipin ang ginagawa ng research vessel na Shenpo na palipat-lipat ng lokasyon sa EEZ, Exclusive Economic Zone ng bansa. Nababahala o manong hukbong dagat dahil gusto lang nagsasagawa ng sariling pag-aaral ang research vessel na nagbaba pa nga ng isang unidentified equipment sa katubigang katapat lamang ng Catanduanes. Para sa Edniel. Pilipinas, DZRH. Edniel, tapos na pa rin balikatan exercises. Tuloy-tuloy pala kayo. Tuloy-tuloy pa. Hanggang kailan yan? Ang natapos lakay yung multilateral maritime exercise sa West Philippine Sea. Pero the rest of the drills, tuloy-tuloy pa. Hanggang yung sa norte. Hanggang kailan yan? This week, pwede may event pa hanggang first week ng May. Hanggang next week pa nga tatulakay. Hanggang May 10. Mayroon pang mga event ang palikatan. Particular dyan sa norte, tuloy-tuloy yan. Yung sinking exercise, kung saan palulubugin ang isang China-made Philippine Navy decommissioned vessel, ay magiging pinaka-last major activity ang balikatan ngayon taon. Pwede bang mag-request ang AFP sa mga Amerikano? Palambing naman. Hindi, oo. Magdala tayo ng supply dun sa mga sundalo dun sa Baho de Sierra Masinloc. Madre. Oo. Ayan, at pa-escortan natin. Pwede ba yun? Alam mo ba lakay, ginawa yan nung maritime exercises ng mga nagdaang mga araw. Pero ang nadaanan kasi nila, Patag Island. Yun ang nadaanan nung joint sales with the US and France. Pero yun nga, tama kayo sa mga critical areas such as Baho de Masinloc ay medyo drawing board pa yan lakay. Ibig kung kailangan ng pwersa ng mga aliado kasama dyan. Dapat doon para masubukan natin kung correct. Hanggang saan? Oo, ipagtatanggol ba tayo ng mga kano? Ayan, aalalayan ba tayo dyan? Mapakiramdaman din natin sila. Parang makapagpadala tayo ng mga maraming supply doon sa mga sundalo natin sa Sierra Madre ship. Correct lang. Ito ang resupply sa Patag Shoal kahit di presensya ng Chinese Navy vessels doon sa ilang mga bahagi na exercise, hindi talaga sila nag-cut. Ibig sabihin, talagang pinag-iinisan lang ng China lakay, Pilipinas lang talaga. Kinakayan-kayanan tayo. Ayan. Diyan natin makita kung talagang pinagtatanggol tayo ng makano o ginagawa lang tayong phone. Kung bati ba talaga tayo? Oo. Bati naman, kaya lang ginagamit lang tayong phone. Anyway, sana hindi naman. Kaya ito nga, kung mauuwi na naman sa panibagong diplomatic protest, ito ang pinakakaya natin gawin. Yan ang binabagit kanina ang AFP dito sa magiging aksyon o posibleng aksyon laban sa paglaban ng China sa makaragatan. Itanong mo kina General Browner, Secretary Gibo, ayan, at sino yung si Colonel Tariela ba yun? Sa mga Coast Guard, Trinidad. Ayan, pwede ba subukan natin? Ayan, mag-resupply tayo dun sa Sierra Madre at pa-escortan natin ang mga barko ng Amerika. Lakay, kasama yan sa mga matagal nang itinatanong ng media Pero pag yan ang usapin, ang lagi namang sagot generic lang na lahat naman ng opsyon ay sinisilip
At itong resupply na yan, responsibility natin bilang tayo may poste dyan. Kaya nga, walang malinaw na para nga natin matesting kung ipagtatanggol ba tayo ng mga kano. Ayan, yung RP Mutual Defense Treaty na yan. Total, yun naman ang purpose niyan, di ba, Lakay? Tama, oo. Oo, tsaka mukhang hindi nga talagang pag nandiyan ang presensya nila, talagang hindi sila o hindi makalapit in China. Kahit meron silang presensya ng gray ships o warships. Di subukan. Binabanggit na karagatan. Oo, matambakan natin ang supply yung mga sundalo natin doon para hindi mayat-maya nagdadala tayo doon, binobomba, binabangga. Sabi nga ni kanina lang Lakay, sabi ni Colonel Trinidad, we're always trying to be the bigger or better person. Yan lang lagi nilang sinasabi. Sobra-sobra. Ayaw magpano. Sobra-sobra na yan. Oo. Ayaw magpahuli. Magpahuli ng statement. Talagang yun ang binabagit nila lang. Ayan. Anyway, sige na nga. Maraming salamat, Angel. Pare-pares tayo Lakay, kumukulo ang dugo. Talagang ingat din ang binabagit nitong ating mga opisyal. Maligday nga Lakay at Mistega. Samantala, ang mga lugar na nasa state of calamity dahil sa El Nino, nasa 131 na ayon niya sa Task Force El Nino. I-detalye mo, RH14 Left Narciso, Miss Left. Mistaya Lakay, umabot na nga sa 131 ang bilang ng mga lungsod at munisipalidad na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Presidential Communications Office Assistant Secretary Joy Villarama, tagapagsalita ng Task Force El Nino, kasama sa mga lugar na ito ang mga lalawigan ng Occidental Mindoro, Antique, Sultan Kudarat, Basilan, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at South Cotabato. Binanggit rin ni Villarama na nasa 4.39 billion pesos na ang halaga ng pinsala ng tagtuyot sa mga taniman. Katumbas ito ng higit 77,000 ektaryang sakahan na apektado ng matinding init. Pero sabi ng opisyal, 77% nito ay kaya pang isalba. Kaugnay nito ay sinabi ni Villarama na kinukonsidera naman ang cloud seeding sa mga lugar na kailangan ng tubig. Gayunman, tinitingnan anyang mabuti dito kung mayroong seedable na mga ulap at maging ang ihip ng hangin dahil baka masayang ang proseso kung mapupunta lang sa dagat ang ulan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, sa DZRH, sa Left Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Let. Babalikan po natin ilang pang mga reports. Standby, Raymond Dadpaas. Naku, talagang ginisa yung mga opisyal ng pharma company na Belkens dahil sa issue ng prescription for sale. Standby, Val Gonzales. Standby, Miss Alia Ecatlo de Fort. Baguhang aktor na si Yasser Mata. Sino siya? Umamin na nagkagusto. Nagkagusto lang pala. Akala ko nga sila na Lakay. Akala ko mag-un na sila. Oras, Miss Thea. Alas 4:51. Merong pumapasok na iba. Sandali lang. Saan ko may pera? Ninakaw. Sandali lang, nagagalit tuloy Lakay. Ba't ka umulan lang dyan na Dong galit ka na, ha? Nakita ba yung ulan na Dong kanina umaga sa Davao, Mr. Buti President, ha? Abay, buti pa inuulan dyan, sana dito rin. Sandali lamang sa mga reports, batiin lang natin na happy birthday si Manang Milky Rigonan. Yay! Happy birthday! Ay, Manang Milky, happy birthday. Ayan, maraming sa pakanton. At meron pa siyang lechon. Ayan, cholesterol-free na lechon galing kay Aling Lydia. Ayan. At advance happy birthday kay Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Ay, Gob, happy birthday, ha? Ayan, laban tayo dyan. Daming birthday, Lakay. Oo, si Chupaeng, birthday din. Si Ador Chupaeng Urbano. Ayan, happy birthday, Chupaeng. Kumusta ka na, ha? Ayan, at saka si Mylene Delo Angob ng FM Digital Media. At siyempre, happy birthday din kay Kuyang Rex Taginod. O Kuyang Rex, ha? Alaba tayo dyan. At Kuyang Doc Sambale at Bong de Jesus. Binabati ng mga taga Teodoro Macal Masonic Class 136. Kay Kaap Director General Captain Eski Tamayo, happy birthday. At ganoon din kay J. Kalinap ng Bureau of Customs. At congratulations, General Agustin Ting Malinit, ha? Abay, snake ka na ngayon, Kuyang Sir, ha?
Congratulations sa Omega Class of the Grand and Glorious Order of the Creeping Serpent. Aba, ikaw pala ang president, ha? Ayan, Sir Knight Major General Agustin Tinga Malinit ng Philippine Air Force. Ayan, dami nyo, ha? Ayan, dyan sa may Clearwater Resort, dyan po sa may McKinney, Pampanga. Samantala, Belken sa Pharma, mas mura daw ang matindang gamot at hindi gumagamit ng multi-level marketing scheme. Ayon sa kanilang CEO na si Dr. Luis Go, pero sila ay pinagbantaan ni Senator Raffy Tulfo, ha? Ayan, na ipakukulong kung siya ay nagsisinungaling dahil meron sa mga ebidensya na may mga cheque galing sa Belkens na ibinahid sa mga doktor para ireseta ang kanilang mga gamot. Oh. Galing, ha? Yan po ay nangyari kanina sa hearing sa committee ni Senator Christopher Bongo sa Committee on Health dyan sa Senado. Alamin natin update mula kay Raymond at Paas. Raymond, please come in. Mayor Mistaya, di hamak na mas mura ang mga gamot na ibinibenta ng Belkens Pharmaceutical Incorporated kumpara sa ibang kumpanya ng gamot. Itong binigyang din ng kanilang cardiologist CEO na si Dr. Luis Go sa hearing ng Senate Committee on Health na pinamumula ni Senador Christopher Bongo. Ayon kay Dr. Go, maabot sa 27,000 hanggang 55,000 pesos kada taon ang natitipid na mga pasyenteng may hypertension, diabetes at coronary diseases kung ang gamot nila ay galing sa Belkens. Pinasinungalingan nito ang akusasyon na gumagamit sila ng multi-level marketing scheme para ibenta ng mga doktor ang kanilang mga gamot dahil may sarili silang mga medical representatives. Hindi umano totoo na sila ay nagbibigay ng cash, mamahaling sasakyan, relo at condominium unit bilang incentive sa mga doktor. Ang cheque na ipinakita ni Senator Raffy Tulfo na ibinayad umano ng Belkens sa isang doktor ay discount na ibinibigay sa mga doktor na nagbabayad in advance sa mga kinukuhang gamot para sa kanilang mga butika. Habang ang ipinakita ang Mercedes-Benz ay binili umano ng doktor mula sa kumpanyang Belkens. Ang kumpanya ay nakusahan na kasabwat ng mga doktor para sa pagreseta ng kanilang gamot kapalit ng komisyon. Narito si Dr. Luis Go. In recent days, our company has been found itself ensnared in a web of misinformation propagated through various media channels. I stand before this August Assembly to vehemently refuse these baseless allegations and to reaffirm our unwavering commitment to integrity and compliance. Let me unequivocally assert the following truth about Belkens Pharma. We are a law-abiding pharmaceutical entity, diligently adhering to all regulations set forth by the FDA, the SEC, the PMA, and other relevant governing bodies. Ang CEO ng Belkens Pharmaceutical Company na si Dr. Luis Go. Para Raymond, sa naunahan sa Pilipinas, Raymond, kulang yata ng inimbitahan sa Senado ni Senator Go at Raffy Tulfo. Bakit? Dapat nag-imbita ng medical representative, medrep. Ayan. Sila ang nakakaalam dyan. Sila ang gumagawa niyan. Punong-puno. Actually, punong-puno yung hindi nga kami makaposte doon kanina. Kaya pagkakuha namin ng video, lumabas na kami at nag-monitor na lang kami dahil antindi, punong-puno kanina yun. SRO kanina. Actually, yung hearing na yun, Mayor yung hearing na yan dahil sa napakaraming mga nag-attend dito sa hearing kanina ni Senator Bongo. Teka, naniwala ba si Senator Bongo at Senator Raffy Tulfo dun sa paliwanag ni Dr. Luis Go, yung CEO ng Belkens? Well, hindi, wala naman silang magawa dahil yung paliwanag niya ay kumbaga inisa-isa din na sinagot yung mga tanong. Kaya walang nagawa si Senator Raffy Tulfo na nung una ay nagbanta nga na ipakukulong si Mr. Go kapag na-cite for contempt dahil sa pagsisinungaling. Pero natapos yung pagdinig kanina na wala namang nangyari at hindi na naiporsige ni Senator Raffy yung kanyang gusto dahil ipinaliwanag naman isa-isa ni Dr. Go yung mga paratang sa kanilang kumpanya, Mayor. Ang abogado nito, by the way, banggitin ko lang si Attorney Alex Abisado, ang
abogado ng Belkens Pharma. Oh, okay. Maraming salamat, Raymond. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Adpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bus na sangkot sa malagim na aksidente na ikinamatay ng 3 katao sa Quezon City, inisyuhan ng LTO ng show cause order. Sino ang binigyan ng show cause order? Idetalye mo, RH5 Val Gonzalez. Val. Kaya pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office o LTO ang driver at may-ari ng original transport bus na sangkot sa pagbangga sa 7 mga sasakyan na kinamatay ng 3 katao sa Commonwealth Avenue, Quezon City kagabi. Sa nilabas na show cause order ng LTO, pinalulutang at pinagsusumite ng notaryadong written explanation ang driver at may-ari ng bus na may plakang TXY 610. Kasabay nito ay pinatawan na rin ng 90 araw ng preventive suspension ang lisensya ng bus driver na si Rolly Canapi Pascua. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Atty. Vigor Mendoza, hiwalay ang asuntong isasampa ng LTO sa reklamong inihahanda ng Quezon City Police District. Sa investigasyon ng QCPD, 7 sasakyan kabilang ng 5 motorsiklo, 1 UB Express at 1 taxi ang inararo ng bus na nagresulta sa pagkamatay ng 3 katao at pagkakasugat ng 17 iba pa. Patwiran ng driver na si Pascua, nagka-problema daw ang preno ng minamaneho niyang bus. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val, at maraming salamat, Mr. Michael Ismaygay, ating business correspondent. Naku, humina, nang hina ang piso, Sister Miss Thea. Naghihingal na naman lakay. Nang hina ng 9 centavos. Naku. Ayan. Abay, 0.09. Kasi nagsara po ang trading misis. Ang palitan ng dollar ngayon ay 57 pesos and 76 centavos. Samantalang kahapon ay 57.65. Ayan. Tumaas ng 9 centavos. Kaya tago mo yung dollar mo. Mukhang tataas pa ito. Ha? Maraming salamat, Mr. Michael Ismaygay. Samantala, showbiz sa Miss Thea. Ito na nga at baguhang aktor na si Sir Mata umamin na nagkagusto kay Claudine Barreto. Idetalye mo, showbiz princess Aliyah Catlodo IV. Balita na ba yan, Miss Aliyah? Sino ba to? Sino ba yung Sir Mata na yan? Pakita mo nga kay Lakay. Ayan tuloy. Kala ko di na magre-report eh. Okay, proceed, Miss Aliyah. Lakay at Miss Thea, mapapansin na fresh ang aura ngayon ni Miss Claudine Barreto at malaki na rin ang piniyat nito kumpara noong mga nakaraang taon. At nagsisimula na nga rin bumalik si Claudine sa paggawa ng mga teleserye. Isa sa pinakahuli niyang palabas ang Lover's Liars kasama ang baguhang aktor na si Yasser Mata. At umamin nga itong si Yasser Mata sa isang talk show na nagkagusto siya kay Claudine. Napaamin ng 27-year-old actor nang tanungin ng host kung kumusta ang close na sila ng actress off-cam. Mula daw kasi nang magkasama sila sa isang soap opera ay madalas na silang nakikitang magkasama ni Claudine at kumakalat din sa social media ang kanilang mga pictures talaga Lakay na magkasama. Pero hindi umaamin o walang verification mula sa dalawa kung ano ang tunay nilang naging relasyon. Sabi naman ni Yasser, sobrang close daw sila ng 44-year-old actress na kahit ang mga anak nito ay close niya rin. At sino ba naman daw ang hindi magkakagusto kay Claudine na mabait at malambing. Bagamat 17 years ang kanilang gap at senior niya sa industriya si Claudine, ay first name basis ang tawag ni Yasser sa actress. At para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ecatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Halata naman press release yan. Lakay, yung thermal powder, 330 pesos lang pala kada kilo. O sige, basahin mo nga. Basa. Ito nga ang thermal insulating powder na inimbento ni Dexter De Castro ng Naga City, Camarines Sur ay kalintulad ng mga ginagamit na space shuttle ng NASA. Sinubukan niyang gamitin ng kanyang kapwa engineer sa isang pader at napansin na nabawasan nga ang init dito matapos ang dalawang coating
ng thermal powder. Ibinebenta ni De Castro ang naturang powder sa halagang 330 pesos kada kilo. Bili na! Try natin, subukan natin. Ayan, nano-order ba tayo, Lakay? Kung mas maganda sa Johnson Baby Powder, yan. Parang pang-wall eh. Pang-wall. Hindi pang katawan. Oo parang sa ayan, 60% na mababawasan na hanggang 60% ang nararanasang init sa loob ng bahay. So pang-wall, pang-pader. Ipapahid sa... parang pintura siguro, pang-coating. Bili tayo? Pakilo tayo. Ligo na lang. At ayan, ang kaba natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Theo Petro Carpuz. Balansyadong balita, susunod na Chairman of the Board Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Stay safe. Iwas heat stroke. Yo! He ain't